Good evening everyone. My name is Jamal Benedict Ventiveros and we will gonna tackle about the main types of camera lenses. So, meron tayong two types of camera lenses, which is first, zoom lenses, and second one is the prime lenses. So, let's start from the zoom lenses. A zoom lens make it possible to photograph different view of facing without changing your position or changing the camera lens. So this kind of lens, zoom lens, is used di ka na sa isang pwesto kung gusto kang kumapture ng image na nasa malayo, gagamit ka lang ng zoom in, whether zoom in or zoom out. Pero hindi ka na mag-change ng position mo or mag-change ng camera lens. Then opposite naman siya sa prime lenses. So ang prime lenses, it is the view changes if the distance between the camera lens and the subject changes, and also you will have to move in closer or move further away from your subject to get different views. So ang prime lenses is hindi siya nakakapag-zoom in, zoom out. Bali, ikaw pa mismo yung lalapit to makuha ang subject sa iyong image. Bali, ikaw pa mismo lalapit. Then let's move out for the next topic. Next is the specialty lenses. So, specialty lenses, they are the special type of lenses na ginagamit typically if they need some visual effects rather kung sa video editing pa. So let's start for the first specialty lenses is the fisheye lens. So this kind of lenses is a ultra wide angle lenses that you can take in a full 180 degree radius around it. So kaya siya tinawag na fisheye lens is sakop niya ang 180 degree. Kumbaga, ang 180 degree is half circle. Bali, 180 degree ang sakop sa kanyang image. So, next is the tilt shift lens. Tilt shift lens distort perspective, making things look smaller than really are, almost as they are toys. So, ibig sabihin nito, this kind of lens is usually, example, if you view an image sa napakalayo, kagaya ng mga building na pwesto ko din then ang building is sobrang taas, ang tingin mo sa kanya is pa-triangle. So ang ginagawa ni tilt shift lens is pinapantay niya yung image parang in equal. Example, tingin mo sa taas is ang pa-triangle, kanya ito equally na pagtayo ng image. Kaya siya tinatawag na almost there or toys. Parang nilalaro mo lang siya. Okay? So, ang pinaka-unique sa lahat ng specialty lenses is ang infrared lens. Bakit sinabi ko pinaka-unique? Kasi ang infrared lens, this lens plays with the light rather than perspective. Kasi ang fisheye is ang iyong view. Ang tilt shift lens is ang kanyang images through shifting. Kaya siya tinawag tilt shift rather. Then ang infrared lens is focused on the light and color of an subject. So filtering out all light waves except infrared for unique visual effects. So in an ordinary image, makafocus ka lang. Example, kung pagtingin mo sa isang image, sa isang normal lens lang isang normal lens. Pagtingin mo sa isang normal lens is medyo blurry or malungkot ang color. Pag si infrared lens is colorful. Bakit yung sabi nga colorful? Kasi pagka titingin sa infrared, i-glow niya tong image na makikita mo sa kanyang lens. Bali, angat ang color niya, hindi kagaya ng mga normal lens lang. So, yun na. Then,
Next is the categories of prime lenses. So, we have the usap naman tayo sa mga specialties. Then, we are now in the categories. So, mga matukoy dito yung mga wide angle, kung ilang gaano ka kasakop, either gaano kalayo ang kanyang limit para hindi siya maaabot sa kanyang blur state. Ang ibig ko sabihin ng blur state is pag nasobrahan ka, example mga 60 millimeters, pag sumobra ka doon, may possible ang image mo is ma-blur. So let's start for the first category, wide angle lenses. It covers a wide area than the normal viewing range of a human eye. Most lenses of under 45 mm focal length are wider angle lenses. So ang wide angle lenses, it is kind of lens na lumapit ka lang konti, mga ano lang, example lang, ang layo niya is mga 45, parang ning zoom in ka lang gamay para ma-view ang kanyang surroundings. So standard lenses, prime lenses have a focal length that generally match to the diagonal dimension of a sensor or film in the camera. It has 45 mm to 60 mm focal length range. Kung sa wide angle lenses naman is konti lang, mga 45 mm lang ang kanyang focal length. Ang standard lens naman is nakafocus siya sa 45 mm to 60 mm focal length range. Ibig sabihin, si wide angle is nakapako lang siya sa 45 mm. Then, ang standard lenses is napa siya additional mga 25 mm para makaabot sa kanyang focal length. Bakit siya tinawag na standard? Kasi kadalasan ang mga standard lenses is naka lang siya sa 45 mm to 60 mm focal length range. So next is the telephoto lenses. What do you mean tele from the word telephoto? So tele means range or distance, then photo is an image. So it means photo lenses is a narrowing field of a camera that captures an image narrow or distance habang na galaw sa mga ipapawid, example sa mga kotse, daan, sa mga highway, kaya niya makuha na sobrang layo. Then telephoto lenses have a narrow field of view and magnify the scenes of a closer view. Yun, para ma-view mo na malapitan. Then, and also to be used in landscape photography, 70 mm around to 135 mm. So, they are classified as medium telephoto lenses. So, nga ba ito ginagamit ng mga medium telephoto lenses? Sa mga ginagamit sa mga documentary, sa mga gusto nila ng mga discover, example sa mga ibon, kita nila sa mga ere, kung gusto sila sa mga view, gagamitin nila yung telephoto lens sa kanilang digital, sa mga DSLR na mga camera ngayon, sa mga model, ginagamit nila parang kuha lang itong mga beautiful images or subjects na makita nila sa kanilang surroundings. Tapos, the 300 mm are often called the super telephoto lenses. Ito yung sa mga, kung sa medium telephoto lenses is medyo malapit lang. Iba si super telephoto lenses kasi ano siya, sobrang layo niya. Kung gusto makaka-capture na airplane, kaya ni super telephoto lenses na makabi ng konti lang. Pero layo, hindi siya matukoy sa telescope. Pero possible na hindi kasi iba ang telescope sa telephoto lenses. Pero ang this kind of lens is malahaba siya. They have a multiple magnifying lenses sa loob nito.
So next category is macro lenses. It is used for very close-up photography. What do you mean macro? Examples for the macroorganisms. So macro means tiny, napakaliit na image. So they are used for very close-up photography. Ginagamit ito sa mga ants, sa mga nagdo-document sa mga everyday living sa mga ants, any insects, etc. etc. Basta tiny lang sila. So that's all. I hope na may mga matutunan kayo ngayong araw sa mga two main types of camera lenses, specialty lenses, and categories of prime lenses. Thank you, Batch. Next is lens aberration. Aberration is an imperfect in the way the lens focuses the light it captures. Aberration occurs because the rays of light passing through the lens fail to converge at a single point. For example, we're taking a picture of an nature which is there's so many lights. Nakikita na to, like, na yung mga lighting, basta, pag mag-focus na kagkuhan, picture, the way mag-focus ka kagkuhan, is like, na-blurry, na yung mga line light nga mo kuhan, is because of the lens. Aberration is imperfect in the way the lens focuses. Aberration occurs because the rays of light passing through the lens fail to converge at a single point. Pag ang light mo pass na siya sa kuan sa lens, is not dili siya mag-converge in the single point, di siya converge, fail to converge at a single point. Magbali pag tama niya sa lens is like mo scatter siya ba, dili siya magpundo sa single point. Next is types of aberration. There are two types of aberration. So chromatic aberration, monochromatic aberration. So what is chromatic aberration? Chromatic aberration, also known as color fringing, are the resultant imperfection when a lens cannot focus various wavelengths of colors at the same point. So same lang ato ang giingon guys nga, the way siya mo pass sa lens is like di siya mag-converge at single point, mo scatter siya. Okay, because of there's too many lights gani ng kuan, dagang kay mga colors nga mo pass sa lens, dili siya mag-converge in a single point, makuan siya like na siya pwede siya ma-blur, kanang makita na to sa mga kuan like siga na mga siga kay nga mga kuan colors, like ma-blur siya, dagang pwede pod makuan siya mga nang iyang color is sidlak kayo So si chromatic aberration has two types, which kundi si longitudinal chromatic aberration, also known as bokeh fringing. It occurs when different wavelengths of color do not converge at same point after passing through a lens, leading to a color fringing around the subject throughout the entire image from the center to the edge. So same lang siya guys, no? So dili siya mag-converge say one point, di siya in one point kanang buta nato nga di siya mag-converge in a single point ba. So mag-scatter siya, pero kani siya na siya kalahian guys. Na siya, although similar sila, pero na siya difference. Kaya ang image man god kay the way siya nga mo pass sa kuan sa lens is ang image nga i-develop nimo is like walang kay siya distorted iyang color the way sa center to the edge, no? So as stated here that color fringing around the subject throughout the entire image from center to the edge. So pwede siya magkuan sa center, maguba iyang ma-distortion, interference yang kuan, yang mga color dili siya maka-focus, maapektuhan ang color sa imong gipicturean from center to edge. So number 2, which was types gapon sa chromatic aberration, lateral chromatic aberration, also known as transverse chromatic aberration, occurs when due to the angle of light entering the lens, different wavelengths of color at the same plane but at different position. So same lang gyapon siya guys, no?
So murag wa sila kalahian, the way siya mo enter is not single point gyapon yang pag mulapas na sa lens dili magkuha na magpundo in a single point iyang light wavelength. So chromatic aberration are the resultant of imperfect when the lens is cut focus sa single light. So same lang gyapon siya guys, no. Sa tanan-tanan same lang sila tanan, kaso nalay difference gamay. Si chromatic is tungod sa imperfect lens dili siya maka-focus in a single color of light. Like pagsulod sa lights nga mo sa lights is like mag-scatter gyapon siya. So like na distortion or interference tungod sa wavelengths na dili niya ma-converge in through when passing through the lens in a single point. Astigmatism in photography refers to a type of optical aberration that can affect the quality of an image captured by a camera lens. It occurs when the lens does not focus light uniformly, causing different focal points for light rays in different planes. This results in distorted or blurred images, especially towards the edges of the frame. So, ang example ani kay sa kanang nakasasakyanan tapos kanang magbiyahe mo gabi nakay mapansin na kanang sa mga solar na maglinya-linya gani. So, spherical aberration is an optical flow causing light rays to focus at different points, resulting in blurred or distorted images. It occurs when a lens or a mirror isn't perfectly spherical, affecting image quality. So mao ni siya tong for like example na kanang eyeglasses na dili fit sa imong mata or kanang dili fit sa imong vision mo siya magpa-cause of blurry yung pananaw. Next is chromatic aberration. Is an optical issue where point light sources near the edge of a lens or mirror produces comet-like distorted images instead of sharp points due to off-axis optical imperfections. Ang image niya kay kanang blurry japon siya pero mulabaw to ang color. So bali ang blurred kay ang color lang sa image. Next is field curvature. It's an optical distortion where the focal plane of a lens or mirror is curved rather than flat, causing objects at different distances from the center to be out of focus. So mo na siya tong sa fish eye lens. Mo forma siya curve gani. Tapos ka nang mag take po kag video sa tuktok sa bundok. Pag itaas mo imong kamot kay ang camera kay mag-form guys siya ganun kanang pina-circle ang image. Next, distortion. Distortion in forensic photography is when objects or features in a crime scene photo appear incorrectly due to factors like camera angle or lens distortion, potentially affecting the precision of evidence analysis. So muna siyang mga picture kanang imperfection gani kanang ikalit mo capture tapos imong iisbog ang camera bali na siya imperfection sa image, dili niya makuha ang total quality sa picture. First is blur. When a lens is directed at strong light source, light is an unneeded rays of the light reflected from the lens surface. Kumbaga kining blur ang kaning blur kay ga-reflect ang light mula doon sa subject na kinukuhaan mo ng picture ay yung light na yung light na galing sa subject ay pumapasok sa lens kaya nagre-reflect yung light kapag nagkukuha ka ng picture ganito ang makukuha mo. Ito example yan. We have two types of blur, mechanical blur o optical blur. Ang kaning mechanical blur, ang cause lang ani mechanical blur kay
sa gawas sa lens, kumbaga yung lens na ay yung shining part sa camera ay nagre-reflect, kaya ganito ang ma-form niya. To example, yan yung sun sa gilid, yan yung mechanical flare, kumbaga yung reflection sa labas ng lens. Ang optical flare kay same lang ni sa flare ang nakakuan, ang kaning optical flare. Ang kalayan lang ang mechanical flare o optical flare kay ang mechanical flare kay sa labas, sa gawas ang reflection niya kini ang optical flare kay sa loob ng lens niya. Ang number 2 kay ang ghost. Ang kaning ghost kay ang cause lang aning ghost kay tungod sa kadaghan sa light na pumapasok sa lens, kaya nagka-forma siya ng ghost image. For example, nga na tungod sa daghan kayong light na musulod sa lens, kaya maka-form siya ng ganitong image. Ikatulo kay ang light loss. Ang kaning light loss kay ang cause ng light loss kay sa kabaga siguro sa imong sa kabaga sa ginabutang nimo na lens, mawawala yung light sa lens sa sobrang kapal ng nilalagay mong lens, kaya nawawala yung light. Ito yung example ng light loss. Ganyan. Ang pang-apat ay ang air bubbles in lenses. Kining air bubbles lens ang cause ani kay sa panahon sa imong pagkuha ng picture o like mainit yung panahon na kumukuha ka ng picture at nag-iinit na rin yung lens sa loob, kaya yung lens na ibali ang lens manggod kay mura na manggod na siya transparent ng lens, kaya kapag mainitan na siya, sobrang init na guro ang camera, ma-melted siya, kaya maka-form siya o air bubbles. Mo na siya kanang example sa air bubbles. Kanya kalima kay ang Newton's rings. Kumbaga kaning ang Newton's ring ang cause ani kay kapag yung light na pumapasok sa lens nag-scatter yung light, kaya nakaproduce siya og ang different color of wavelength. Diba ang white all colors mo ni ang diba ang light kay all colors, so mo ni example sa Newton's rings. Corrected lens for aberration. So, mao ni siya ang lens na mo-correct sa distortion or aberration na gi-report ni Pensinabis. Number 1, achromatic lens, also known as achromat, is a lens which is specially designed to control the effects of chromatic aberration. Chromatic aberration is the inability of a lens to focus all colors at the same point. So, mao ni siya ang picture sa chromatic aberration. Medyo reddish ang image. That is why we have a chromatic lens to correct this chromatic aberration through bringing the two wavelengths, which are the red and blue, into focus at the same point. Number 2, apochromatic lens. It is a series of 3 lenses. It provides better correction of aberration and significantly reduces dispersion. Ang gamit niya kay i-correct niya ang astigmatism. So, mao ni siya ang picture sa astigmatism. Astigmat lens. This was used until mid-1950s. It is a compound lens corrected for the aberrations of astigmatism and curvature of field.
So ang pasabot ani kay importante kaning astigmat lens. Kay gi-decide ni para ma-reduce ang optical aberrations such as spherical and chromatic aberration. And it is commonly used in photography to capture high quality, distortion-free photos by ensuring that light rays converge at a single focal point, producing clear and well-defined images. So, mao na yung example sa astigmat lens. Lastly, the rapid rectilinear lens is a symmetrical pair of cemented achromatic doublets. It reduces effectively radial distortion. So, ang pasabot ani kay gi-design ni ang rapid rectilinear lens para ma-reduce ang optical aberrations, labi na itong mga spherical aberration and comma. Example na to mga blur images, mga astigmatism, or uban pa. To produce images with improved sharpness and clarity. So, karong panahon na, syempre, advanced na mga atong technology, ang mga modern lens designs kay di-replace nila ang rapid rectilinear lens. Their ability to correct for more optical aberrations and provide higher image quality. Makatawag kaning rapid rectilinear lens kay sila mismo ang ga-correct kung naay mga optical aberrations such as mga blur images, pero kumbaga murag ginapaklaro nilang mayo ang mga subject or mga image. Mo na yung pasabot sa rapid rectilinear lens.